الله أكبر الله أكبر الله أكبر Magandang araw sa inyong lahat at assalamualaikum sa aming mga kaibigan na nag-observe nitong Holy Month of Ramadan. Ako si John Nevin Dizon, o tawagin niyo lang akong NJ. At ako ang host nitong programa natin dito sa 89.1 AWR. Dito sa programa natin, ang pangalan ay Prayers of Peace. At dito sa programa na to, ang aim namin ay delve dito sa depths of the spiritual practice and share insights that resonate with the universal message of peace and compassion. So ako ang magiging guide nyo dito sa ating journey of reflection, prayer, and unity ngayong month of Ramadan. So it is my honor to introduce Drs. Abner and Myla Dizon. Sila po ay professors sa Intercultural Studies sa Adventist International Institute of Advanced Studies dito sa Silang, Cavite. I happen to know them very well because I live with them. They're my parents, Drs. Abner and Myla Dizon. Natutuwa kami na makasama ninyo sa programang ito. Thank you para sa invitation na ito. We are actually happy na magkaroon ng opportunity mapag-usapan itong ano bang connection ng Ramadan para sa isang Kristiyano, especially as we begin that month na very special. This month is Ramadan, the holiest month ng mga Muslims. So, pero for us Christians, what is the how can we understand the spiritual significance of Ramadan, especially since we are Christian, so obviously we don't understand the Muslims. Why do the Muslims believe that it is their holiest month? Dr. Myla? Yes. Mostly, ang ating reaction when it's the month of Ramadan, parang ini-ignore lang natin because it doesn't touch us. It's not that important to us. Pero kung titingnan mo actually, napakaraming benepisyo na makukuha natin sa pakiki-involve o kaya yung pagpapractice nito, no? So, ang Ramadan ay pwedeng magbigay sa ating mga Kristiyano ng pagkakataon para makapagbulay-bulay at makapagsanay din sa atin ng self-discipline o kaya ay paano tatanggihan na ating sarili sa pamamagitan ng fasting. At ito ay makapagkakaisa din sa atin sa mga kapatid nating Muslim. Ang fasting and prayer na ginagawa tuwing Ramadan, it resonates actually or sumususog o sumusuporta sa Christian values natin tungkol sa humility, self-denial, and our aspiration or our seeking for spiritual growth. So yun yung mga bagay na pinakang importanteng makukuha natin sa pag-observe natin ng Ramadan practices. Yeah, actually pagka inisip natin sa aking side, pag iniisip natin yung isang buwan na fasting ng ating mga kaibigang Muslim, may time na parang what else do you do? Well, ibig sabihin, nirerespeto ko sila, mataas ang tingin ko sa kanila, yung self-control na kakailanganin mo to do that, to do that every day. To do that every day. Sa atin, for instance, sa ating church, from time to time, meron tayong fasting. Right. But usually it doesn't last longer Hindi than ganun 30 days. katagal. Yes, So, saludo ako sa ating mga kaibigang Muslim na nagpa-practice ng fasting na yan sa month of Ramadan. Right, And I think we can learn something dito sa month na ito kung ating titingnan yung similarities niya, yung connection niya para sa values natin bilang mga Kristiyano. And how we can go deeper. Sa yung actual na practices lamang, I think our aim should always be how we can go deeper in order that we will all grow in our faith to God.
Some of our listeners might be wondering, why we're talking about yung significance ng fasting and prayer. So, I would like to ask, Dr. Dizon, ano po yung mga verses po? Kasi kailangan natin i-share. Kasi syempre, of course, we are Christian. So, from the Bible po, ano po yung ating verses na support yung fasting and prayer? Actually, pagka inisip natin, ang fasting hindi lang sa mga Muslim. In fact, as early as the Old Testament, bahagi yan ng practice ng mga propeta in the past. And although may iba't ibang kind ng fasting, actually makita natin sa Bible, sa time ng Panginoong Jesus, makita natin na meron siyang advice. This is found sa Mateo 6, 16 hanggang 18, na ang sabi niya, at ang aking binabasa ay yung magandang balita Biblia. Sabi niya, kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot, tulad ng mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. So, ang point ng Panginoon dito, yung fasting o yung pag-aayuno, this is a practice na dapat ay diretso sa relationship natin sa Panginoon. Hindi para ipakita sa mga tao na ako ay ang self-control ko, mabuti akong tao, ako ay nagpa-fasting, ina-advertise pa dun sa ibang mga ano. So, O kaya parang nagpapasikat ka na ako'y matiisin. yes. Gawin, So, ang sabi ng Panginoon sa talatang 17, kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos. Ibig sabihin, sabi niya sa verse 18, upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. So, dalawang bagay na napansin ko doon. Una, mabuting gawin daw ang fasting, sabi ng Panginoon. Pero pangalawa, sabi niya, huwag nating i-advertise doon sa dahil ang point doon is when we are fasting, ang principle sa Bible is meron kang gustong i-communicate sa Panginoon. Hindi i-communicate sa mga tao, kundi sa Panginoon. Pero palagay ko, kahit hindi man i-advertise verbally ng mga kapatid nating Muslim, ng mga kaibigan natin, is there because they are doing it. No, they go to the mosque and they pray, and it's a whole day thing na going on. So, I think na what we can learn from this is that yung aspeto ng, again, iilalim tayo, no? Ano yung deeper meaning niya? So, ang pagiging deeper meaning para sa atin is yung seeking God, not for the blessings or approbation, ibig sabihin pagtanggap o kaya paghanga ng mga tao. Kung hindi, ang dapat nun is yung gusto talaga natin na makaniig. Magkaroon tayo ng deeper relationship sa ating Panginoon. Actually, sa Bible, hindi mapaghiwalay yung prayer and fasting. Dahil, in fact, may instance na kung saan nung ang mga alagad ng Panginoong Jesus ay nagsikap na magpalayas ng mga masamang spirito. Nung bumalik sila, hindi nila mapalayas yung isang case na mayroong demon possession. At ang sabi ng Panginoon, itong ganitong bagay, hindi lumalabas unless there is prayer and fasting. So, sa Bible, especially sa Gospel, it's not enough to just na mag-ayuno, kinakailangan may pananalangin. Dr. Adler, yes. Then what's the effect? Kasi syempre ngayon, most of the time, we just pray. And walang fasting whatsoever. Of course, there are some of our listeners that do fasting, pero most of the time, when we pray, we just pray. Wala siyang kasama na fasting. So what is the effect nung prayer lang? Pero wala pa. Is it less effective? Is it like 50%? Is it 75%? Is it... Well, kapag ka ikay nagpa-fasting, nararamdaman mo yung need ng katawan mo, right? Yung gutom, sabi, may stages yan eh. Sa umpisa, magkakaroon ka ng headache, magkakaroon ka ng... habang ikaw ay nawawala ng sugar sa iyong katawan, and so on and so forth. Especially, mas mahirap yung fasting ng mga kaibigan nating Muslim kasi they're not supposed to drink water
Even fact, water. Even water. In fact, they cannot even swallow yung kanilang saliva. Otherwise, that's like drinking water. Oh, grabe. Ma-imagine mo yun, kung first time mo sigurong gawin yun, talagang magkakaroon ka ng headache at mahihirapan ka. So talagang sabi ko nga, saludo ako sa kanila dun The sa discipline. The sakripisyo discipline na nila. kanilang dinadaan. Yung pakiramdam mo na ikaw ay gutom na gutom, Alright. we need to think of it as a gutom. spiritual hunger Hungering, for God. yes. Okay. Kumbaga parang it's an object lesson Right. na you are going through the motion, pero actually ang pinapakita mo sa Panginoon, Panginoon, in the same way na ako'y nagugutom para sa pagkain, nagugutom ako para sa iyo. Okay. And so ang prayer natin will become more sincere. At least in my experience in the past when I engage in fasting, yun yung paraan ng pagpo-focus ko sa Panginoon. Other kinds of prayer, let's say yung prayer na walang fasting, it's still God still hears that. Narinig pa rin ng Panginoon yun. Pero yung prayer na may yung prayer na may connection sa fasting, I believe becomes more sincere, becomes more heartfelt dahil especially if we understand na fasting is about becoming closer to God. Fasting is about refusing yung physical needs just so you can spend more time in prayer and in connection with God. I think kapag ka ganun ang ating understanding at belief sa ating fasting, then it becomes very powerful. Gusto ko lang pong ma-take note natin, no? Yung, kasi yung sa fasting, kasi nabanggit mo na nga kanina, na it's not only the food, but it's also any form of liquid, no? So ito yung mga importanteng mga simbolismo na sa ating mga Kristiyano ay tumutukoy sa Panginoon, ano? So yung panahon na yon na parang i-deprive mo, may intention ka to deprive yourself of that because ito'y sabi nga ay ang kapareho nito na ginagawa sa Katoliko is yung pagtitika, sabi nga, no? So you do these acts in order that you will be able to concentrate more on God. It's not just no longer about you asking God for something for yourself, but now you are depriving yourself of these important elements, which is water and food, para ikaw mismo ay magkaroon ng hunger and thirsting for God. Napakagandang mga simbolismo yon at saka ng mga kahulugan nun para sa atin mga Kristiyano. Now, I just want to bring out another aspect dito sa Ramadan fasting and prayer, no? Sa panahon ng mga Ramadan, ang mga Muslim po na mga kaibigan natin ay nakafocus sa fasting, prayer, and acts of charity. We will be talking more about it later, no? Pero I just want to point out po para sa mga tagapakinig natin, na mga kapatid nating mga Kristiyano, na ang isa sa mga makukuha nating kapakinabangan, kung gagawin natin ito, nakasabay ng mga Muslim, sasabayan natin sila. Especially po ito para do sa mga kapatid natin na mga kaibigan ng mga Kristiyano na nasa lugar sila ng mga Muslim majority population. So let's say po kung nasa Mindanao or any other place, maybe outside of the country, na maraming mga Muslim, ay ito po ang mangyayari po sa atin na pag nagsasagawa tayo ng mga fasting and prayer and acts of charity, ay makakatulong sa ating itong mga Kristiyano upang lalong magpalalim ang ating relasyon sa Diyos, and then makakatulong din po ang panahong ito upang mapalago ang simpatsya natin sa ating kapwa-tao. Mas magiging matulungin tayo, ika nga. Kasi yung acts of charity, sometimes dahil sa yung pagdami ng kasamaan, ay tayo nagkakaroon ng callousness towards other people who are nasa kalagayan sila na mas mahirap ang kanilang sitwasyon kaysa sa atin. Pero itong Ramadan, parang isinet aside yung time na yan, no? Okay, para sa mga kaibigan natin mga Muslim, set aside yung time na yan where they do these acts of charity. Hindi ibig sabihin hindi ka na gumagawa outside of the Ramadan time. Pero ang ibig sabihin nun, NJ, is that specific, lalo sa panahon na ito ng Ramadan.
may special meaning yun, yung paggawa ng kabutihan para sa kapwa-tao, yung almsgiving. Because to them, it's not only the meaning of you're just helping a person, but you're also doing it as your act of devotion to God. Can you imagine that? Kung ganun ang perspective natin towards almsgiving, na it's my act of devotion to God, I will help other people. So napakagandang meaning po yan. And then po, sa loob ng buwan na ito din, ay makaka-focus tayo sa pagsasaliksik ng ating sarili at paglapit sa Diyos at tiyak na magdadala sa atin ito ng ibayong linaw sa direksyon ng ating buhay, no? Tayo kasi madalas ay naliligaw tayo, no? Na out of focus tayo, na out of direction. So we need that sense of direction from God. Alam natin sa panahon na ito ng Ramadan ay nakakaniig natin ang Panginoon, and so therefore mas lalong maging malinaw sa atin ang direksyon ng ating buhay. At lalo din itong magpapalapit sa atin sa ating Diyos. Itong mga bagay na ito ay hindi lamang dapat gawin ng isang Kristiyano o isang Muslim. Ito ay mga dapat gawin ng sino man. So across religions ito. After all, Jesus did put in the Bible, he said, to the least of these, my brethren, You have done it for you me. have done it for me. Yeah. So, in the same way na they're being our fellow brothers and sisters are observing this month, and they're doing acts of charity, and they are spending time to get to know God. Tayo din na mga Kristiyano ay sinabihan din na we shouldn't also be what do you call that, ignoring or neglecting the aspect ng charity to others and yung relationship natin with God. So actually, it's so wonderful to see yung similarities between the us and our brothers and sisters who are observing this holy month of Ramadan. So even though we are of different faith communities, we still have similarities, and there is common ground that we have. That's why we can have peace between us as brothers and sisters. So thank you for the time, Drs. Abner and Myla Dizon. Kanina, tinanong mo, meron kang tinanong tungkol sa anong mga parallels ang madodraw natin between Christian and the Muslim faith in relation to Ramadan. Isang bagay na gusto ko lang i-point out bago natin i-wrap up itong ating discussion is hindi lang sila required na mag-fasting, hindi lang sila required na to do acts of kindness, required din sila to spend time reading and listening to the Quran, yung holy book ng Islam. Which actually is also similar doon sa dapat nangyayari sa atin when we are engaged in, kaya nga sa Islam, they think of the month of Ramadan bilang panahon ng spiritual renewal o spiritual revival, dahil ito yung time na, imaginein mo, you are focused almost 100% doon sa buwan na yun, thinking about God. In fact, in Islam, that's the isang bagay na I really value, na pag sinasabi nilang we need to remember God. And they do that 5 times a day, you know. They want to remember God. But hindi lang 5 times a day, an entire month na they will spend reading or listening or singing or chanting the Quran. Ganon din sa atin bilang mga Kristiyano. We can learn something from that. Kaya lagi kong when I'm talking to other people tungkol sa Adventist-Muslim relations, I always tell them, marami tayong matututunan sa ating mga kaibigang Muslim. Kung gaano sila ka-active and gaano sila ka-faithful doon sa mga practices that they believe will bring them closer to God. Actually, may experience kami tungkol sa ganyan eh. And I used to work for an organization.
Siyempre, we have been discussing about how we can enhance our faith. Ano pa ba ang iba natin pwedeng gawin, idagdag sa mga ginagawa na natin para lalo tayo mas mapalapit sa Diyos. So we discovered, they say, okay, ang mga kaibigan nating Muslim, nananalangin sila ng 5 times. Why don't we do it 7 times? 7 times is a good number because, it's a perfect number. So we tried that. And alam mo yun, yung parang mula sa time na we began the office time, mag-prayer kami niya ng 8 o'clock, and then we will do it again sometime 11:30 or around 12, and then we do it again 3 o'clock in the afternoon, then we do it again when we are closing and our work 6 o'clock. So 7 times a day, Yes, 7 times. 7 days a week. But what we notice is this, ito yung benefits sa amin. With the organization that I work with, napansin namin na parang yung consciousness mo sa Panginoon. Kasi, di ba, mabilis na tumakbo ang oras Right. pagka nagtatrabaho ka. Pero yung dahil hihinto ka ng alas 11, tapos hihinto ka ulit ng alas 3, na parang makikita mo, oh, now we are again paying attention to God. And then after 2 hours, 3 hours, and then again, mag-stop ka ulit to pray. So meron kang ganun na parang sabihin na natin na umiikot ang 24 hours na meron kang consciousness. Yeah, tungkol sa nakatulad ng awit Panginoon. na, if the Savior stood beside you, Yes. what will you do? Yes. So, yun, kumbaga parang siya ay kumakalat, nagpipermate siya, pati doon sa iyong mga ginagawa na during the day and maybe at night, na kung saan sabihin mo, oh, okay, so kape-pray lang namin a few minutes ago, so ano na ngayon ang aking gagawin. So, meron kang nadadala mo yung iyong pating yung connection ng prayer na iyon doon sa iyong ginagawa. At we have been blessed as an organization dahil doon sa practice na yun, we have been praying 7 times. 2 of the times sa bahay na nila ginagawa, yun ang usapan namin na magkakasama sa opisina, no? But the 5 times we were doing it during doon sa 9 hours na we were working. So yes. So, siguro, pupunta naman tayo ngayon sa, i-introduce natin, The prayers of peace. Yes, the prayer of peace. Dr. Abner, paano po ba tayo? Turuan niyo po kami. Paano po ang prayer of peace natin? Okay, so since itong buong series na to is about prayers of peace, first of all, let me just explain, and we will be doing this all throughout the different episodes. Yung number 1, I want to explain na dito, at least dito sa programa, we believe in praying not just with or for fellow Christians, kundi kahit sa mga kaibigan, mga kakilala nating mga Muslim. Kasi lahat tayo tumatawag sa isang Diyos. Maring iba ang tawag natin. Sa atin, ang tawag natin ay God or Diyos. Sa Islam, ang tawag nila Allah. Pero I believe na it's the same God we're calling, and God can read our hearts. So, this sa prayer na to, this will be a prayer of peace between communities, between Christianity and between Adventism and between Islam. Pangalawa, dito sa ating programa na kanina nag-start ka ng greeting, we will be using ilang mga Arabic words bilang pagrespeto sa kinagawian ng ating mga kaibigang Muslim. Kasi I hope na there will be meron pang maraming mga Muslim na makikinig dito sa ating programang ito, no? So, katulad ng mga salitang Bismillah sa kanila, is an Arabic word na ang ibig sabihin ay sa pangalan ng Allah o sa pangalan ng Diyos. And then, another one is Rahman and Rahim. This also means, yung Rahman, ibig sabihin ay pinakamapagbiyaya, yung Rahim ay pinakamahabagin. So, lagi nilang sinisimblan ng panalangin nila na Bismillah, Rahman, Rahim. Ibig sabihin ay sa pangalan ng Diyos, ang pinakamapagbiyaya at pinakamahabagin. So, sa Kristyanismo naman, sinasabi natin, our Heavenly Father. Because yun yung isang pagkakilala natin sa Diyos na siya ay our Heavenly Father. Siya ang Ama natin. Ama natin. Okay, so, or our Mighty God. So, dito sa ating pananalangin, sa prayers of peace, ating isasama, at least especially sa aming panalangin, sisimulan natin ito doon sa Arabic na mga words na yon na nagpapakilala na ating tinatawagan ay yung pinakamahabagin at ang pinaka
mapagbiyaya na ating Diyos. So, at ating ipapanalangin na magkaroon ng kapayapaan, hindi lamang sa ating mga puso, kundi in general, pati especially ang ating mga tagapakinig. By the way, NJ, maybe you can announce later on paano sila makakapag-send ng kanang mga prayer request all throughout this month kung meron silang kahilingan. Lalo na yung mga kahilingang parang napaka-imposible na mangyari kasi naniniwala kami na ang Diyos ay nakikinig at sa kanyang tamang panahon ay kaya niyang ibigay yung mga bagay na yun. So, we will proceed. Yeah, we will start with the prayer. Should I begin and then you will continue, or Yes, and then you will end and it then I will again. end it again? Okay, so simulan ko muna and then you will go. Okay. Okay. Bahagi ng paraan ng tinatawag nating pagrespeto sa ating mga kaibigang Muslim, ang panalangin ay itinataas natin ang ating mga kamay. Nang ibig sabihin nun, naniniwala tayo na may tatanggapin tayong biyaya mula sa langit. So, ganyan yung ating Posture. Ayan, Prayer posture po. Okay. Sa atin namang mga Kristiyano, gano'n, no? Pero sa ating mga kaibigan Muslim, Ay, ganito. ganyan. So, Ayan. we will join them. At pag natapos na ang panalangin, ang ginagawa nila, inihahagod nila sa mukha, na ang ibig sabihin nun ay, by faith, naniniwala silang tinanggap na nila yung hiningi nila. So, we will go through that para sa ating prayers of peace. So, simulan natin, ano? Bismillahirrahmanirrahim. O aming Diyos na siyang Panginoon ng lahat, ikaw ay may walang hanggang buhay at ikaw ay may walang hanggang kapayapaan. Sa iyo kami tumatawag at nananalangin. We praise you, our Lord of the universe. You created us. You put us and allowed us to grow and divided us into tribes and nations, not to separate us or to be enemies, but you allowed us to live in peace, and so that we will be good to one another as neighbors and as friends. O aming Ama, aming dinadalangin sa inyo na ang aming mga tagapakinig ay inyong pagpalain, pagkalooban sila ng mga kasapatan sa kanilang mga pangangailangan. Kung sila'y nakakaranas ng karamdaman, hinihiling ko sa inyo na inyo silang pagalingin at patuloy na bigyan ng pagkakataon na hanapin kayo, matagpuan kayo, at nawa sa pamagitan nitong aming programang ito, marami sa aming mga tagapakinig ang magkaroon ng kapayapaan. Ito pong aming dalangin at pinasasalamatan sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you sa aming mga listeners. If you want to contact us, I will now read out the numbers that you can contact us on. The first number is 0917-1742-777. 0917-1742-777. Another number is that you can use to contact us is 0968-8536-607, 0968-853-6607. Thank you for joining us in our program. We hope that you will join us again as we have more of these thought-provoking conversations and reflections. This is MJ signing off. May the spirit of Ramadan and the teachings of Christianity inspire us all to embrace compassion, humility, and unity in our spiritual journeys. بسم الله الرحمن الرحيم